Sa kasalukuyan ay nasa ating linya ng komunikasyon si Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Diwa Gunigundo. Magandang umaga po, Deputy Governor. Ay, magandang umaga naman at sa lahat ng ating mga kababayan. Yes, Deputy Governor, nakausap po namin kanina ang aming reporter po dito sa Tacloban City at ayon po sa kanyang report na ibalik na ho ang mga ATM balik na sa operasyon no, ang ATM machines doon. Kamusta ho ba ang sitwasyon ng ating mga bangko dito sa affected areas ng Bagyong Yolanda? Ilang malalaking bangko ang nagdesisyon na magsimula na yung kanilang operation upang matugunan ang mga pangangailangan hindi lamang ng gobyerno kundi ng ilan nating mga kababayan sa Tacloban. Pero yung kanilang operasyon ay limitado. Halimbawa, yung paggamit ng ATM, yung ginagamit na ATM ngayon ay tinatawag na mobile ATM. Yung iba, limitado rin yung kanilang operation. Kasi yung marami rin tayong mga kababayan na nagtatrabaho dun sa bangko, sila mismo ay naapektuhan at yung iba ay kinakailangang kumuha ng mga reinforcement either from Cebu or even from Manila. Kaya yes, mayroon na po tayong mga banking operation. Ito ay limitado at ang ating mga kababayan ay maaari nang gumamit ng kanilang mga ATM. Yung iba ay magiging over-the-counter pero limitado po ito. Hindi lahat ng bangko ay nagsimula na. Ang alam ko po, ang Land Bank, ang RCBC ay nagsimula ng magserbisyo ng kanilang mga depositors. Yes, Deputy Governor, ay kaklaro ko lang, ano ho yung mga sinasabi nating mga mobile na ATM? Paano ho ito gumagana? Yan ay wala pang power sa Tacloban, kaya yung yan ay gumagamit halimbawa ng baterya at nakakabit niya yung internet connection ay sa pamamagitan hindi noong line kung hindi sa pamamagitan noong mga mobile connections. Right. Kaya nga sinasabi ko, ito ay hindi pang matagalan, ito ay temporary lamang upang sa ganon ay matugunan yung kagyat na pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes. Yung iba naman, ang available na serbisyo ay over-the-counter. Kaya nga, ang ating sinasabi ay limitado ang operation. Yes, Deputy Governor, isa rin ho sa mga balita ay meron daw hong mga na-loot na pera no or mga ATM machines mismo dito sa mga malls dyan ho sa affected areas ng Bagyong Yolanda. How has this affected ho, Deputy Governor, yung sitwasyon ng mga bangko natin? Meron ho ba silang ine-expect na losses mula rito? Yan pong pangyayaring yan ay na-report sa amin, pero ito ay nangyari 1 or 2 days after the typhoon. Pero ngayon ay higit na mapayapa ang sitwasyon. Yes. Mas marami ngayon ang umiikot na patrol mula sa militar at sa ating mga law enforcers. Yun ding iba natin mga bangko ay nagsimula na rin sa operasyon nila. Kaya may mga security forces na rin silang deploy. Yes. Kaya medyo na ngayon, nagsimula ng magbalik sa normal ang sitwasyon. So yung mga nangyaring ransacking ng mga ATM, nangyari yan noong unang ilang araw matapos ang super typhoon. Siyempre, merong epekto yan, yung ransacking sa mga bangko. Pero ito ay kaya namang i-absorb ng ating mga bangko at makapagpatuloy sila ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Without relief or regulatory relief from the PDIC or Bangko Sentral, Deputy Governor? Nagkaroon na po tayo ng ilang mga regulatory relief para doon sa mga naapektuhan hindi lamang sa Tacloban, kundi sa ibang parte ng Leyte at saka ng Samar. At yan ay pinagtibay ng Bangko Sentral, ng Monetary Board noong pang isang linggo. At ito ay naibigay na natin
pakayag na natin sa ating mga bangko. Kaya alam na nila ito. Opo. Sir Diwa, good morning po. Si Kirby po ito, sir. Ay, Kirby. Oo. Opo. Sir, nabanggit niyo po na hindi pa naman po gaano fully operational yung ating pong mga bangko. Somehow meron pong mga nagbubukas ng umaga hanggang minsan hanggang 12 noon or hanggang 1 o'clock lang ng Tama yun. hapon. Tama yun. Sir, meron ba tayong timeline para po ma-meet natin yung o ma-accommodate po natin yung numbers po o yung dami po ng ating pong mga pumupunta sa bangko para lang po ma-check po natin yung accounts nila kung okay po? Wala pa kaming balitang ganyan, ano? Pero sa tingin ko, at this point, yun ay isyuhan ng ating mga bangko, yung kung magtatanong lamang ng account, ano? Pero tandaan din natin, marami ring mga bangko ang yung kanilang mga records ay nasira, kaya doon sa kanilang mga database sa computer nila, doon nakatago yung mga o naka-store yung mga data na yan, ano? Ang ano lamang ngayon, ang issue ngayon ng mga bangko ay yung mga nagwi-withdraw sa kanila ay dapat silang maservisyohan. Sa Bangko Sentral naman, inaasahan natin na by Friday ay magsisimula na rin naman kaming magserbisyo sa pangangailangan naman ng banknotes ng ating mga bangko na nagsimula na mag-operate noong Monday at saka noong Tuesday. Apo, at bilang panghuli na lang, sir, ano po ang inyong maiiwang mahalagang mensahe po para po sa ating mga kababayan? Well, naapektuhan po tayo ng super typhoon. Marami po sa atin ang tungla ng ating mga mahal sa buhay. Yung ibang nating kababayan ay nasalanta. Maraming nasirang mga ari-arian. Yung iba ay nawalan ng tahanan. Ngunit makaasa po ang bawat isa na mula sa pamahalaan ay nagsisimula naman po tayong gumawa ng mga tulong in terms of relief goods, clearing the debris, restoring some of the infrastructure. Marami rin po tayong tulong na natanggap mula sa iba't iba nating mga kaibigan mula sa ibang bansa. Doon naman pribadong sektor, inaasahan po natin ay mag-normalize din po yung ating mga operation. Ang hamon sa lokal na pamahalaan naman ng Leyte ay upang maitayong muli ang mga infrastruktura, maisaayos kung ano ang nasira ng ating nung bagyo. Ang importante lamang tayo ay magsama-sama, magtulong-tulong at palagay ko at ako'y naniniwala na sa tulong na rin ng ating Diyos, ito ay ating mapagtatagumpayan. Wala po tayong hindi na pagtagumpayan sa nakaraan. Basta't magtulong-tulong tayo at magsama-sama. Alright, maraming salamat po sa impormasyon at sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Dato ba si Deputy Governor Diwa Gonigundo mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas.